Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment na sina Lodi Anisa Deco, Lodi Ramil Portilano, Lodi JC Empit, Lodi Mary Grace Rabutin, Lodi Desaimi Olayer, Lodi Ronil Pinaso. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-76 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang malaking pagsabog. Na tumatawang sinasabi ni Sword Saint na mukhang masyado akong na-excite. Buhay ka pa ba, Sword of Wudang? Habang nanood sina Jegal Sansan at Jegal Hyobjin ay unti-unti nang nawawala ang usok sa paligid ng pagsabog. At sinabi ni Jegal Sansan kay Jegal Hyobjin na si Taoist Jin mo ba ay ayos lang. Tumawa ito ng bahagya at sinabi na mukhang kailangan muna niyang magpahinga sa klinika. Hindi lang sandali kundi matagal-tagal. Sinabi sa kanila ni Sword Saint na kalahati lang ng internal energy ko ang ginamit ko, kaya siguro hindi naman siya masyadong masasaktan. Dagdag pa niya na tawagin ang manggagamot. Makipag-ugnayan din agad sa Wudang Sect. Na makikita ang ating bida na lumabas sa usok na sisipain si Sword Saint sa kanyang likuran. Mabilis na napalingon ito sa kanya na nagtataka. Na mabilis na umikot upang umiwas sa ginawang atake ng ating bida sa kanya na tumama ang sipa niya sa sahig. Pagkababa niya sa sahig, mabilis na sinundan niya ito ng pagwasiwas ng kanyang espada. Na nakangiwing hinarang naman ni Sword Saint na napasabi sa kanyang isip na ito ay nakakabwisit. Na seryosong patuloy na inaatake siya ng ating bida. At naiinis na sa kanya si Sword Saint at sinigaw na sinabi sa kanya na ikaw. Sabay wasiwas ng malakas ng kanyang espada sa ating bida na malayong napatalsik naman ito na makikita ang lakas sa hangin ng kanyang ginawa. At pagkatapos ay hinampas ang espada ni Sword Saint sa hangin na makikita na tumatayo ang ating bida ng dahan-dahan. At napangiti siya na nakatingin kay Sword Saint. Na sinabi nito sa kanya na paano mo naiwasan yon. Ito ay isang teknik na pumipigil sa galaw ng kalaban sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng pinatibay na sword ki na parang mga bulalakaw matapos itong hatiin. Ang Meteor Dive. At ang kasunod na teknik ay isang naggangalit na apoy na bumabalot sa kalangitan. Ang Engulfing Inferno. Nananlaki ang mga mata nito na napasabi pa na. Ito ang teknik na sumasabog at tumanggal sa kanang braso ng Aberrant Muon, isang elder ng Eclipse Demonic Cult. Iisa lang ang taong nakaiwas sa sunod-sunod na ataking ito. Isang halimaw na lintik. Napalakas ng palakas sa tuwing naglalaban kami. Ang Heavenly Master ng Unorthodox Sect, si Heokrion Mugang. Tumingin ito sa kanya at sinabi na alam mo ba ang tungkol sa aking Evil Extermination Sword Technique? Itinaas ng ating bida ang kanyang ulo at sinabi na siyempre hindi, paano naman mangyayari iyon? Na sinabing muli sa kanya ni Sword Saint na paano mo naiwasan yon? Kung nadulas ka lang ng kaunti, baka grabe pa ang naging tama mo. Nagmaang-maangan ang ating bida at sinabi na hindi ko rin inakala. Pero parang nagawa ko nga yon ng maayos, no? At sinabi niya sa isip na siyempre, iiwasan ko iyon, hayop ka. Pinag-aralan ko ng husto ang tungkol sa iyo para lang matalo kita. Kahit gamitin mo pa ang deadly move sa akin. Alam kong hindi siya magtatrabaho ng anumang pandaraya laban sa akin. Na ito ay nakatingin ng seryoso sa ating bida. Tumatawa pa niyang sinasabi sa kanyang isip na dahil galing siya sa Orthodox Sect. Ibig sabihin, kung alam ko na ang itsura bago gamitin ang Evil Extermination Sword Technique, may pag-asa pa akong manalo. Ikabaliw mo to, hayop ka. Siguradong hindi mo akalaing ako si Heokrion Mugang, kahit sa panaginip mo. Dagdag pa niya na dahil kaya kong makipag-spar kay Chul Jiryang sa ganitong antas. Siguradong tataas ang reputasyon ko. At sinabi ng ating bida na ngayon na tapos na ang pagbati, aalis na ako. Tumawa ng malakas si Sword Saint sa kanya. Nagulat ang ating bida at sinabi sa isip na ano ang tinatawa-tawa niya. Na sinabi sa kanya ni Sword Saint na hay nako, mukhang talagang ang nagkamali ako sa'yo. Na nagtatakang nakatingin naman sa kanya ang ating bida. Pinunasan niya ang luha sa kanyang gilid ng mata sa katatawa at sinabi sa ating bida na kung hindi lang ito lihim na sparring, siguradong napahiya na ako ng todo. Na napasabi. Ang ating bida sa kanyang isip na ano? Lihim. Buwisit kang walang hiya ka, edi hindi tataas ang reputasyon ko. Tinataas niya na naman ang kanyang espada at sinabi sa ating bida na pero, kahit na ito'y isang lihim na sparring na walang nakakaalam, ako ang Sword Saint at ang pinuno ng Orthodox Murim Alliance.
Hindi ko pwedeng hayaan na madungisan ang pangalan ko. Na makikita ang espada nito na isa-isang tinatanggal ang daliri sa pagkakahawak nito. At pinagpapawisan ng ating bida na nakatingin dito. Nakatayo na ang espada ni Sword Saint sa kanyang palad na nilagyan niya ito ng enerhiya. Na sinabi pa niya sa ating bida na sige kung ganoon. Hindi kita mamaliitin at gagamitin ko ang buong lakas ko sa pakikipaglaban. Na nag-aalangan na sinabi ng ating bida na ano. At sinabi sa isip na sandali lang. Medyo nakakabahala to, malaki pa rin ang pagkakaiba ng lakas namin. At pagkatapos isang malakas na hangin ang tumama sa ating bida. Ito pala ay gawa ng teknik na ginagawa ni Sword Saint na pinapalutang niya ang kanyang espada sa hangin. Nagulat na napatingin ang ating bida dito. Na sinasabi pa ni Sword Saint sa kanya habang nakalutang ang espada niya na ito na ang huling yugto ng sword arts na aking kaliwanagan. Tumawa ito at sinabi pa na ang tawag dito ay Keyburst Sword, hindi ko alam kung narinig mo na ito. Ang meron ako dito ay isang key sword. Habang nakatayo sila sa entablado sinabi ng ating bida na nababaliw na talaga ang walang hiya. At namumuti ang mga mata ng ating bida na napanganga habang nakatingin sa espada sa hangin na sinabi sa isip na seryoso ka bang tumatawa ngayon. Ang isang taong 70 taong gulang ay gumagamit ng Keyburst Sword laban sa isang 20 anyos na tulad ko. At malakas na namang tumawa si Sword Saint at sinabi sa kanya na mukhang nagugulat ka. Tinitignan kita, mukhang maaabot mo ang level ko bago ka pa mag-30 taon. Dagdag pa niya na huwag kang mag-alala, isipin mo na lang ito bilang advanced na karanasan bago ka mag-30 taong gulang. Napaseryoso ang ating bida na nakatingin kay Sword Saint at sinabi sa isip na ayaw mo lang talagang matalo, ano? Ikaw na makitid ang isip na walang hiyang matanda. Dagdag pa niya na yari na ako ngayon. Sa ganitong takbo, baka talagang mauwi ako sa paghiga sa klinika ng Orthodox Muslim Alliance ng matagal. At pagkatapos mabilis na pinagalaw ni Sword Saint ang kanyang espada na nasa hangin na itinira niya sa ating bida. Sinasabi pa niya na ngayon, tingnan natin kung paano mo tatanggapin ang mga atake ko. Habang hinaharang ito ng ating bida, mabilis naman siyang dumistansya. Ngunit patuloy itong sumusunod sa kanya. Patuloy sa paghaharang ang ating bida sa espada ni Sword Saint. At napangiwi siya ng muka na sinasabi sa isip na siya ay sumusugod sa akin nang hindi man lang ako binibigyan ng pahinga. Tumawa si Sword Saint at sinisigaw na aba, nakakaya mo pa rin ha? Hindi ka pa natutumba? Akala ko pa naman matatapos ka na. Na sinasabi pa sa isip ng ating bida na ito ang nakakatakot sa Keyburst Sword. Malayang lumilipad ang espada sa ere. Hindi mo malalaman kung saan ito manggagaling at gagalaw ito ayon sa iniisip ng gumagamit. At ang mas malala pa. Si Chuljiriang ang nag-iisip kung paano ito kikilos. Patuloy sa pagtawa si Sword Saint na sinasabi pa sa kanya na kamangha-mangha ka. Tunay na nakakabilib. Na napasabi sa isip ang ating bida habang nakatingin sa espada sa ere na kailangan kong mag-focus. Dagdag pa niya sa isip na kahit na mas mahina ako, kailangan kong tapusin ito para makauwi. Hindi ko hahayaan na magtapos ako sa isang kalokohang klinika sa loob ng Orthodox Muslim Alliance. At dito na po nagtatapos ang ika-76 na kabanata. Ika-77 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang labas ng Orthodox Muslim Alliance. Nakatingin ang ating bida sa espada ni Sword Saint na nasa ere. Mula sa isip ni Sword Saint ang espada niya ay itinutok sa ating bida. Na mabilis naman niya itong naiwasan. Sinabi niya sa kanyang isip habang winasiwas niya ang kanyang espada upang harangin ito. Na nakakabwisit ang walang hiyang ito. Na tumatawa si Sword Saint na pinapagalaw ng espada mula sa kanyang kamay na kahanga-hanga ka. Tunay kang kamangha-mangha. Na napasabi sa isip ang ating bida na itigil mo na itong kabaliwan mo, walang hiya ka. Na sinabi naman sa isip ni Sword Saint na kahit hindi ko pa tinotodo ang aking lakas. Hindi ako makapaniwalang nakakatayo pa rin siya laban sa Keyburst Sword ko. Dahil pinaghalo-halo niya ang lahat ng sword arts, mystic arts, at fist arts ng Wudang sect, parang isang bagong martial art na ang ginagamit niya. Napangisi ito at sinabi pa na kahanga-hanga. Talagang kamangha-mangha siya. Matagal-tagal na rin mula nang may isang mandirigmang nakapagbigay sa akin ng ganitong kasabikan. At mabilis siyang sumugod sa ating bida at sinabi na seryoso.
Sobrang ganado na ang katawan ko, hindi ko na kayang pigilan pa. Na nagtatakang napatingin ang ating bida sa kanya. At mabilis niyang hinarang ang ginawang atake nito. At isang mabilis na kamao ang pinakawalan niya papunta sa ating bida. Natumama ito sa kanyang tiyan. Sa lakas ay napatalsik ang kanyang laway at napaungol ng sakit. Dahil sa lakas ng suntok nito nagawang panginigin ang buong katawan ng ating bida, habang sinasabi ni Sword Saint sa kanya na sa ganitong antas mo pa lamang, tunay ng kahanga-hanga ang iyong kakayahan, Sword of Wudang. Habang dumadaing ng sakit ang ating bida sinabi niya na sino ang may sabi. Natapos na ang labang ito na makikita ang kanyang mata na mabilis na tumingin dito. At gumawa ng isang mabilis na pagsuntok kay Sword Saint na nagulat ito na nagawa niyang maiwasan. Pagkatapos binigyan siya nito ng isang malakas na batok sa likod ng liig gamit ang kanyang gilid na kamay. Bago siya mawala ng malay napatingin siya kay Sword Saint at sinabi sa isip na walang hiya ka talaga, matandang hukluban. Na nagdidilim na ang kanyang paningin. Na napasabi pa siya sa isip na hindi ko na ba talaga siya kaya. Dagdag pa niya habang pabagsak siya na anak ka ng pating. Isusumpa ko. Balang araw. Papatayin kita. Natuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Natiningnan siya ng kakaiba ni Sword Saint at sinabi sa kanyang isip na yung huling atake niya. Yun ang martial art ng mga yon na sinasabi niyang sobang. Yung siko niya na huminto mismo bago ako tamaan. Kung naging mabagal ako sa paggamit ng kamay na kutsilyo para pigilan siya. Malubha sana ang naging pinsala ko. Hindi ko akalaing gagawin niya yon matapos tanggapin ang suntok ko. Isang ataking layuning tuluyang wasakin ang kalaban at kitilin ang buhay nito kahit kapalit ay sariling pinsala. Hindi iyon tunay na sining ng pakikipaglaban. Ito'y isang likas na pagnanasa para sa pagpatay. Ngumisi siya at sinabi na hindi mo akalain na siya'y wala pang 20 taong gulang. Parang hindi siya isang Taoist mula sa Wudang sect, kundi isang mailap na hayop na malayang nagwawala sa kabundukan. Nakatingin pa rin sa kanya ito na sinabi pa sa isip na hindi ko kayang tanggapin na sa ganitong edad ko, kailangan ko pa rin mag-training. Dahil sa batang ito, malamang magiging sikat ang pangalan ng Sword of Wudang sa buong Central Plains sa loob ng 5 taon. At sinabi niya na Grand Military Advisor. Natumugon ito na bakit po, Alliance Leader. Lumingon ito at mumiti na sinabi na mukhang hindi natin kayang hawakan si Taoist Jinmu. Na nagulat ito na sinabi na ano. Dagdag pa niya na pero pinuno ng alyansa. Ang galing ni Taoist Jinmu sa martial arts ay higit pa sa inaasahan ko. Isa siyang talento na kailangan ng Orthodox Murim Alliance habang tayo'y umuunlad. Nakapikit na sinabi sa kanya nito na mahal na tagapayo ng militar. Ang isang ligaw na hayop ay hindi dapat ikulong. Natumugon ito sa kanya na pero kung panatilihin natin siya sa loob ng alyansa, mas marami kitang makukuhang pakinabang. Natumugon si Sword Saint sa kanya na siyempre, alam ko yan. Kung nasa akin lang, gustong-gusto ko siyang manatili sa tabi ko hanggang mamatay ako. Lumingon sa ating bida at sinabi pa na pero hindi siya yung klase ng tao na pwedeng ikulong. Dagdag pa niya habang makikita ang ating bida na walang malay na nakabulagta sa sahig na kung makikita at mararanasan pa niya ang higit pang mundo, gaano kaya siya kalakas. Isang bagay na hindi ko kayang imahinasyonin. Hinawakan niya ang balikat ni Jegal Hyobjin. Sinasabi na siya ang espada ng Wudang, hindi ba? Hindi kayang panatilihin siya ng Orthodox Murim Alliance dito. At pagkatapos tinawag niya si Jegal Sansan. Natumugon ito na bakit po, Alliance Leader. Tumatawang sinsabi sa kanya ni Sword Saint na dalhin si Taoist Jinmu sa lugar ng Wuhan Jegal Branch Family para magpahinga. At kapag nagising siya, sabihin sa kanya na malugod kong tinanggap ang kanyang pagbati. At lumipas ang ilang sandali na malapit nang lumubog ang araw. Makikita ang gilid ng tinutuluyan ng ating bida. Pagkagising niya sinabi agad sa kanya ni Jegal Sansan sa ating bida ang sinabi ni Sword Saint. Na naiinis na nakangisi ang ating bida na sinabi sa isip na hayop na matandang Orthodox iyan. Na namamanghang sinabi naman ni Changwo na hindi ako makapaniwala. Na halos ka-level mo ang Alliance Leader. Astig ka, Master Uncle. Sinabi rin ni Chungsang na napatikom ng kamao na hindi ako makapaniwala. Nakipaglaban ka sa Sword Saint. Na sinabi sa kanila ng ating bida na parehas. Sa panaginip, napatingin siya sa kanyang kamay at sinabi na ito ang unang pagkakataon na ginamit ko ang buong lakas ko sa katawang ito.
At itinikom niya ang kanyang kamao at sinabi pa na natalo ako ng kahiya-hiya, gayong hindi niya pa nga lubos na ginamit ang kanyang lakas. Talagang natalo ako ngayon. Karaniwan, lumalabas ang tunay na galing kapag pamilyar ka sa ginagawa mo. Pero noong ako si Hyokrion Mugang, masanay akong gumamit ng kamao at palad, at hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako tugma sa sword arts ng wudang na puno ng mabuting ki. Siguro kaya ako natalo kay Chuljeryang sa espada. Mukhang isa na naman itong dahilan para makuha ko ang pangalawang bahagi ng dual internal ki art. Na makikita na itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao. At naiisip pa niya si Sword Saint na sinabi sa kanyang isip na tiyak na matatalo ko siya sa susunod naming pagkikita. Na sinabi ng ating bida sa kanila na pero hindi ko natupad yung pangako kong mamasyal sa Wuhan. Kasama kayo kasi ang tagal kong bumalik. Na masayang sinabi sa kanya ni Chongsang na pwede pa naman natin yang gawin bukas. Dagdag pa ni Changwo na tamang Master Uncle, magpahinga ka ng mabuti ngayon araw. Seryosong sinabi sa kanila ng ating bida na parang hindi ko yata kayang gawin yan bukas. Naiisip ko na ipagpatuloy ang paglalakbay ko pagsabog ng bukang liwayway bukas. Natumugon ang dalawa na ano. At nataranta silang napasabi na sandali. Alam kong aalis ka balang araw pero masyado pang maaga. Hindi pa pwede, Master Uncle. Kailangan mo pa ng oras para mag-recover. 3 araw pa bago ang Dragon Phoenix Conference. Master Uncle. Na sinabi sa kanila ng ating bida na tumahimik kayo. Sinabi sa kanya ni Chongsang na Master Uncle. Pero kapag umalis ka na para maglakbay, hindi natin alam kung kailan tayo magkikita muli. Dagdag pa niya habang makikita ang malungkot na muka ng ating bida na ang bilis naman. Na napatingin siya sa dalawa at sinabi sa kanyang sarili na ang layunin ng paglalakbay ay makaalis sa Wudang Sect. Kaya, baka hindi na tayo magkita ulit. Na makikita ang dalawa na umiiyak na napakahirap sa damdamin nila na iiwan na sila ng kanilang Master Uncle. Sinabi pa sa kanyang sarili ng ating bida na mga tao sila na sumunod sa akin mula pa nung unang araw. Na nakilala ko sila. Huminga ng malalim ang ating bida at sinabi niya sa kanila na ganun ba kayo kalungkot. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi ko pa naranasan ang ganito. Pero sila naman ang number 1 at 2 ko na mga disipulo. Na sinabi niya sa kanila na okay sige, imbes na umalis agad bukas, bibigyan ko kayo ng munting regalo. Na nakatingin sa kanya ang dalawa na may lungkot sa kanilang mga tingin. At dito na po nagtatapos ang ika-77 kabanata.